Araw ng Miyerkules noong Pebrero iyon. Half day kami sa klase kaya maaga kaming nakauwi. Maliwanag pa ang langit pero may kung anong bigat sa hangin na parang may nagbabadya. Bukas na noon ang ikatlong mata ko at kahit natatakot ako, mas nanaig pa rin ang pagkamausisa. Sabi ni Belle, kaibigan ko, punta tayo sa abandonadong ospital. Mumiti siya na parang nagyayabang. At ako naman, pumayag. Nung una kasi naming punta roon, sarado pa ang ikatlong mata ko, kaya parang laro lang ang dating. Pero ngayon, iba na. Pagdating namin, nilapitan namin ang gwardiya. Pinayagan naman niya kaming pumasok, basta't sasamahan daw niya kami bilang gabay. May bago tayong kasama, sabi ni Kuya Guard. Malamig ang boses. Nang makarating kami sa rooftop, may isa na namang bata. Babae naman ngayon, umiiyak habang sinasabunutan ng ina. Lumapit ako nang hindi napapansin ni Belle. Bulong ko sa isip ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Pagdadasal kita mamaya. Biglang lumakas ang hangin. Sabi ni Kuya Guard, yung batang babae, nawala na. Si Belle, naguguluhan na, nanginginig. Bes, ano ba nangyayari? Sabi niya, halos maiyak. Manahimik ka lang, magdasal tayo, sabi ko. Nagdasal kami, para sa lahat ng kaluluwang nakasunod sa amin. Pagkatapos ng ilang sandali, lumakas ulit ang hangin, mas matindi, mas malamig. Unti-unting nablaho ang lahat, maliban sa batang lalaki. Bakit ka pa nandito? Tanong ni Kuya Guard, nakatingin sa bata. Gusto mo munang maglaro? Mumiti lang ako habang nakatitig sa bata. Pagkatapos ay bumaba kami papuntang basement. Ang lumang morgue. Ayoko sana, pero makulit si Belle. Sige na, sabihin mo lahat ng nakikita mo. Sabi niya. Pagbukas pa lang ng pinto, bumuhad ang mabahong amoy. Kuya, ang baho? Sabi ko. Wag mo sasabihin yan, iha. Sagot niya. Seryoso ang tono. Tahimik akong naglakad. Sabi ko kay Belle. Nandito yung matanda sa entrance. Nasa kanan ko. May bata. Sunog ang katawan. Doon sa dulo. May lalaki sa may butas. May nakasilip na mata sa gilid mo. Tama ka, sabi ni Kuya Guard. Pero may nakalimutan ka. Yung babaeng umiyak malapit sa cremation. Di ko siya nakikita, sabi ni Belle. Pero ang bigat ng pakiramdam ko. Habang papalapit kami sa cremation room, naririnig ko ang iyak ng babae. Mahina sa una, tapos palakas ng palakas. Pagdating namin sa mismong harap, tumigil. Nanalangin ako ng taimtim, pumikit ako. Nang dumilat ako, wala na ang bata. Pero nakita ko na silang dalawa, ang babaeng umiyak at ang batang sunog. Magkahawak kamay, parang magkapatid, naiyak ako. Pwede na tayong umalis, sabi ko. Paglabas namin sa likod ng ospital, mumiti si Kuya Guard. Ang tapang yumam. Mumiti rin ako, mahina. Pero bago kami tuluyang lumabas ng gate, nandoon ulit ang matandang babae. Nakangiti ng malapad pero mabigat ang pakiramdam ko. Nakita ko ang batang lalaki, tumatakbo papunta sa akin. Nanalangin ako para sa kanya at tuluyan na siyang naglaho. Kinwento ko lahat kay Belle. Bes, sabi niya, may regalo ka. Nakakaamo ka ng mga kaluluwa. Gusto mo dalhin kita sa lolo ko sa Quezon? Albularyo siya, magaling. Napaisip ako. Marahil nga may kakayahan ako. Regalo man o sumpa, hindi ko alam. Ang alam ko lang, simula noong araw na yon, hindi na tumigil ang mga patay sa pagsunod sa akin. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari.
Maraming salamat.